Buksan mo ulit ang kwarto niya. Ngayon na! Iyan ang unang narinig kong linya mula sa audio ng CCTV ng gabing bandang 11:00 na dapat sana ay tahimik lang ang buong bahay. At sa totoo lang, hanggang ngayon, kahit ilang beses ko yung balikan sa isip ko, parang pareho pa rin ang pakiramdam. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko habang nakatayo ako sa madilim na kusina, hawak ang cellphone, hindi makagalaw. Bago tayo dumiretso, paki-comment muna kung anong unang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ko. Sisigaw ka ba agad o mananahimik ka muna habang nag-iipon ng lakas? At kung mahilig ka sa mga kwentong may bigat, totoong damdamin at mga eksenang parang nangyayari lang talaga sa mga ordinaryong bahay sa Pilipinas, mag-subscribe ka na rin dahil ang gabing iyon, doon talaga nagsimulang mabura ang dati kong pagkakakilala sa sarili kong pamilya. Ako si Charmy Santos, 32 anyos, may maliit na online na bentahan ng school at office supplies at nakatira noon sa isang lumang 2 palapag na bahay sa Cainta, Rizal kasama ang asawa kong si Jomar at ang biyenan kong si Nilda. Yung bahay, hindi naman mansyon, hindi rin siya sobrang sikip, sapat lang. Yung tipong may gate na medyo kalawangin na sa ibaba, may maliit na garahe na kadalasan nilalagyan lang ng mga paso at sirang monoblock, may mahabang sala na amoy pinaghalong floor wax, mantika at luma ng kurtina. Sa gabi, rinig mo pa ang mga tricycle sa kanto, tahol ng aso at minsan ang kalansing ng bakal na gate kapag may dumadaan na pusa. Noong gabing iyon, galing ako sa kwarto sa ibaba na ginawa kong stockroom para sa mga paninda ko. Humahabol kasi ako sa inventory, lapit na ang pasukan noon at marami akong hawak na orders ng notebooks, ballpen, bond paper at ilang school supplies na pakyawan kong ibinibigay sa isang tindahan sa Marikina. Si Jomar, sabi niya, maaga raw siyang natulog sa kwarto namin sa taas dahil sumasakit ang ulo niya. Si Nilda naman, nasa silid niya raw sa likod ng kusina. Karaniwan na sa bahay namin ng ganoong katahimikan, yung hindi komportable pero sanay ka na. Ang totoo, matagal nang may mali sa loob ng bahay namin. Hindi lang ako makapagturo kung saan eksakto. Parang may usok na hindi mo makita pero naaamoy mo. Sa umaga, maayos si Jomar. Minsan ngumingiti pa. Minsan tinutulungan niya ako magbuhat ng stocks. Pero pag nandyan ang nanay niya, parang lagi siyang may ibang timpla. Mahina. Tiklop, mabilis mairita, mabilis tumahimik. At si Nilda, hindi siya yung tipong hayagang palengkera ang ugali. Mas delikado siya roon. Mahina ang boses, matalas ang titig, at bawat salita may lamang pang mamaliit na parang manipis na karayom. Hindi ka duduguin agad, pero babaunin mo. Bandang 10:45, napansin kong walang signal ang isa sa CCTV camera sa side ng hagdan. Karaniwan, chinecheck ko iyon sa phone ko kapag may hinihintay akong rider o kapag may tunog sa labas. Nasanay na rin ako dahil ilang buwan ko na iyong pinakabit matapos may mawala kaming parcel noon. Habang nire-refresh ko ang app, bumalik ang feed. Doon ko napansing may galaw sa sala. Si Nilda. Nakaduster siyang kulay lila, may hawak na maliit na susi at palingali nga siya bago lumapit sa may pinto ng bahay. Hindi niya binuksan ng ilaw sa sala, yung maliit lang na ilaw mula sa altar sa gilid at ang maputlang bulahaw na liwanag ng TV na naiwan sa mute ang tumatama sa mukha niya. Doon palang kinunot ng noo ko. Bakit siya may susi sa kamay gayong nasa loob naman siya ng bahay? Maya-maya, bumukas ang pinto. At may babaeng pumasok. Hindi matangkad, payat, nakatali ang buhok, may maliit na shoulder bag. Hindi siya nagmamadali pero hindi rin siya aligaga. Parang taong alam ang pinasok niya. Isang mabilis na sulyak sa paligid tapos diretso siyang sininyasan ni Nilda pataas sa hagdan. Doon ako nalamig. Hindi agad ako nakahinga. Parang may sumakal sa dibdib ko. Tumayo ako sa tabi ng mesang punong-puno ng tape dispenser at nakabundol na box ng yellow pad pero hindi ko maramdaman ang sarili kong mga paa. Ang una kong pumasok sa isip, baka mali ako, baka kamag-anak, baka emergency, baka may ipapagawa, baka... Pero hindi. Bakit 11:00 ng gabi? At bakit patago? At bakit hindi ako alam? Ibinaba ko ang volume ng electric fan sa stockroom para mas marinig ko ang audio. Mahina pero malinaw. May konting ugong ng hangin, may kaluskos ng tsinelas sa tiles, tapos boses ni Nilda. Bilisan mo. Tulog na yan.
Iyan ang mismong sandaling nang hina ang mga tuhod ko. Hindi ko narinig ang sagot ng babae pero nakita kong tumanggo siya. Si Nilda naman, umakyat sunod niya. Hawak-hawak ang railings parang kabisado na ang bawat hakbang ng ginagawa nila. Pagdating sa taas, dumaan sila sa hallway, isang makitib na pasilyo na may mahinang ilaw na dilaw, may lumang family frame sa dingding at may 2 pinto, yung dating guest room at ang kwarto naming mag-asawa. Doon sila huminto sa pinto namin. Hindi ako huminga. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig. Naririnig ko lang ang sariling tibok ng puso ko sa tenga ko. Nakikita ko sa screen na si Nilda mismo ang nagpasok ng susi sa doorknob. Duplicate key. Duplicate key sa kwarto naming mag-asawa. Binuksan niyang ng bahagya ang pinto, sumilip sa loob, saka tumingin sa babae. Buksan mo ulit ang kwarto niya. Ngayon na. Parang dumilim ang paningin ko. Naramdaman ko ang paninginig sa dulo ng mga daliri ko. Hindi iyon iyak agad, hindi rin purong galit. Iyon yung pakiramdam na biglang nawalan ng hugis lahat ng bagay na akala mo sigurado. Yung kama namin, yung aparador, yung pinto na ako ang nagpabili ng bagong doorknob kasi sira na ang luma. Yung kwarto na akala ko kahit papano may respeto pa rin sa loob ng kasal ko. Nakita kong pumasok ang babae. Si Nilda naiwan sa labas ng pinto, tapos dahan-dahang niyang isinara ang pinto. Hindi ako sumigaw, hindi ako umakyat, hindi ako kumaripas lumabas ng stockroom para sa bunutan kung sino man ang nasa taas. Sa halip, umupo ako ng dahan-dahan sa monoblock sa gilid, pulit na pinapantay ang paghinga ko habang inuulit sa isip lahat ng pwedeng maging paliwanag. May parte sa akin na gustong paniwalaan na baka may mali sa nakita ko. Baka malisit ang babaeng yun. Baka hindi kwarto namin. Baka... Pero hindi. Kabisado ko ang hallway na yun. Kabisado ko ang pinto. Kabisado ko ang kilos ni Nilda kapag may ginagawa siyang hindi niya dapat ginagawa. Yung dikit ng siko sa katawan. Yung baba na bahagyan nakausli. Yung titig na laging may takot na halong yabang. At doon ako nagsimulang matauhan. Hindi ito biglang nangyari. Hindi ito isang maling desisyon sa isang gabi. May duplicate key siya. Ibig sabihin, may access siya na hindi ako alam. Kampante siya. Ibig sabihin, may nauna na. At ang babae, hindi siya mukhang naguguluhan. Hindi siya mukhang napipilit. Mukhang siyang inaasahan. Ilang minuto akong nanatili roon, hindi gumagalaw, habang ang kisiling fan sa stockroom ay umiikot na parang walang nangyayari sa itaas. Sa labas, may dumaan na motor, may tumahol na aso, at may sumigaw pang bata sa kabilang kalsada bago tuluyang tumahimik ang paligid. Ang mundo, tuloy lang, pero sa loob ko, may naputol. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na gustong sumagot agad. Gusto kong makita hanggang saan aabot ang kapal ng mukha nila. Dahil may isang detalye pa akong hindi mabitawan ng gabing iyon. Si Nilda, bago siya bumaba mula sa hallway, huminto muna sa labas ng pinto namin. At ngumiti siya. Hindi ngiti ng kinakabahan, ngiti ng taong sigurado na malapit na siyang mananalo. At doon ko naisip, ano ba talaga ang gusto nilang kunin sa akin? Ang asawa ko lang ba? O pati ang lugar ko sa bahay na iyon? Kinabukasan, hindi ako gumising na parang babaeng handang makipagbasagan ng plato. Mas tahimik pa nga ako kaysa dati. Iyon siguro ang unang pagkakamaling inaakala nilang kaya nila akong basahin. Madaling araw pa lang, gising na ako. Hindi dahil mahimbing ang tulog ko, kabaligtaran. Halos hindi ko nga maalala kung nakapikit ba talaga ako ng matagal. Nakahiga lang ako buong gabi sa stockroom sa ibaba. Nakasandal sa dingding. Yakap ang sarili ko habang unti-unting tumitigas ang loob ko. Pagpatak ng 5:00, nagsimula nang umingit ang mga tricycle sa labas. May nagwalis ng bakuran sa katapat. May amoy ng sinangag mula sa kusina ng kapitbahay. Normal ang lahat. Nakakainsulto kung tutuusin. Parang pinipilit ng umaga na ordinaryo lang ang lahat. Umakyat ako ng maaga para maghilamos. Pagdaan ko sa hallway, nakasara ang pinto ng kwarto namin. Hindi ko agad binuksan. Tumingin muna ako sa doorknob. Yun ding doorknob na binuksan ng duplicate key ni Nilda kagabi. Naramdaman kong muling kumapal ang hangin sa dibdib ko. Dahan-dahan kong pinihit. Si Jomar, nakahiga ng patihaya, nakaharap sa kisame, nakapikit. Kunwari tulog. Ang una kong napansin, hindi nakalapat ng maayos ang kumot.
Ang pangalawa, may pabango sa hangin na hindi akin. Hindi iyon matapang. Hindi rin sosyal. Yung simplang floral na karaniwan sa mga body mist, pero halatang hindi sa akin galing dahil hindi ako mahilig sa matatamis na amoy. May isa pang bagay na tumama agad sa mata ko. May basong may lipstick mark sa side table. Mapusyaw na kulay, hindi shade ko. Gising ka na? Tanong ko, diretsyo, walang lambing. Bahagyang gumalaw si Jomar. Medyo masama pa rin pakiramdam ko. Tiningnan ko siya ng ilang segundo. Dati, marunong akong mataranta para sa lalaking iyon. Pag may simabing masakit ang ulo, ikukuha ko ng tubig. Pag pagod, papahigain ko. Pag may problema sa trabaho, ako ang unang nag-aayos ng timpla ng bahay para di siya ma-stress. Pero habang nakatingin ako sa kanya noon, ang nakita ko na lang ay hindi asawa. Nakita ko ang isang tao na buong gabing may pagkakataon na magsabi ng totoo, pero pinili pa ring humiga sa kama na parang walang binasag. Masama pakiramdam mo? Ulit ko. Oo. Tumanggo lang ako. Sige. Hindi ako nagskandalo. Hindi ako nagtanong kung sino ang babae. Hindi pa. Bumaba ako. Nandun si Nilda sa kusina, nakaupo sa plastik na silya, humihigop ng kape. May pritong galunggong sa plato niya, at ang radyo sa istante ay mahina lang ang tugtog ng lumang Love Song. Nang makita niya ako, mabilis lang ang sulyap niya, pero napansin ko ang bahagyang pag-angat ng kilay niya. Parang may hinihintay siyang reaksyon. Naglagay ako ng tubig sa takure. Kinuha ko ang tasa ko, tapos saka ko siya hinarap. Ma? Sabi ko, kontrolado ang boses ko. Sino yung babaeng pinasok niyo sa kwarto namin kagabi? Huminto ang kutsara sa kamay niya. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya muna ako ng diretsyo. Walang gulat, walang pagtataka. Doon pa lang, alam kong hindi aksidente ang lahat. Ano bang sinasabi mo? Malamig niyang tanong. 11:00 ng gabi, galing sa main door. Ikaw ang nagbukas. Ikaw ang umakyat kasama niya. Ikaw ang nagpasok sa kwarto namin. Sapat na sana iyon detalye para mahiya ang kahit sinong tao. Pero si Nilda, ibinabalang niyang tasa niya ng maingat. Pinunasan niya ang gilid ng bibig niya ng dulo ng daliri niya. Tapos, sumandal. At kung oo, tanong niya. Parang may kung anong matigas na bagay na bumagsak sa loob ng sikmura ko. Hindi ako nakasagot agad dahil, minsan, kapag totoong sama ang isang tao, mas nakakabiling ang pagiging kalmado niya kaysa sigaw. Kwarto namin yun, sabi ko. Asawa ko si Jomar. At ano? Ulit niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi matangkad si Nilda, pero may kakaiba siyang kakayahang magpalaki ng presensya kapag gusto niyang manindak. Lumapit siya ng kaunti. Hindi sobrang lapit. Sapat lang para maramdaman ko ang tapang sa tindig niya. Mas bagay sila. Yun lang. 3 salita kayang hiwain ang dangal ng babae kahit hindi kasigawan. Anong sabi mo? Tanong ko. Pero hindi dahil hindi ko narinig. Gusto ko lang marinig uli mula sa bibig niyang walang hiya. Mas bagay sila. Ulit niya. Mas malinaw. Masyado kang matigas sa anak ko. Masyado kang may sariling isip. Bahay ka ng bahay, negosyo ka ng negosyo, utos ka ng utos. Yung isa, bahagya siyang ngumiti. Marunong lumugar. Sa puntong iyon, pwede na akong magwala. Pwede ko nang itulak ang mesa, ibagsak ang takure, o sigawan siya hanggang marinig ng makapitbahay. Pero may isang bagay na sinabi niya na kumalabit sa akin ng mas malalim kaysa insulto. Hindi niya sinabing, nagkamali si Jomar. Hindi niya sinabing, nadala lang. Hindi niya ipinagtanggol bilang aksidente ang nangyari. Ang ipinagtanggol niya ay pagpipili. Parang matagal na talaga niya itong iniisip. Parang may sinusukat na siyang pwesto para sa ibang babae habang ako ang nagbabayad ng internet, ng kalahati ng grocery, ng tubig kapag kapos si Jomar, at ng kung ano-ano pang hindi naman nilang binibilang dahil hindi iyon malalaking bagay. Tumawa ako pero walang saya. Talaga bang sa bahay pa tayo? Bahay? Putol niya. Bahay nino? Doon ako natahimik. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil naintindihan ko agad ang gusto niyang ipahiwatig na tanong. Yung bahay na iyon, pag-aari sa papel ng pamilya nila noon pa. Lumang property ng yumaong asawa niya.
na si Jomar ang sinasabing tagapagmana balang araw. Pero sa praktikal na buhay, ibang usapan na yon. Noong nagsimulang mawalan ng regular na kita si Jomar dahil sa patalon-talon niyang racket, ako ang sumalo sa maraming bagay. Ako ang nagbabayad ng ibang overdue. Ako ang nagpapaayos kapag may tagas. Ako ang kausap sa internet provider, sa tubero, sa electrician, sa guard ng subdivision kapag may concern. Yung mga simpleng responsibilidad na hindi nakikita sa papel, pero doon tumatayo ang totoong bahay. At bigla kong naisip na baka hindi lang ako sinasaktan. Baka gusto nilang akong pagalitin para ako mismo ang umalis. Mukhang matagal niyo na itong gusto, sabi ko. Naggibit-balikat si Nilda. Wala ka namang mapapala kung magpakaawa ka. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Lasang bakal, ganun kalalim ang pinigilan kong galit. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras bumaba si Jomar noon, pero nang marinig niyang nagtatalo kami, lumabas din siya sa kusina ng gusto tang hulihan at halatang bagong hilamos para mukhang maayos. Anong nangyayari? Tanong niya, pero hindi niya kayang tumingin ng diretso sa akin. Tinanong ko ang nanay mo kung sino ang babaeng pinasok niya sa kwarto namin kagabi. Sagot ko, naputla siya. Hindi todo, pero sapat para makonpirma kung hindi ako baliw. Charmy, pakinggan mo muna. Hindi, ikaw ang makinig. Lumapit ako ng isang hakbang. Hindi ako sumisigaw. Mas nakakatakot yata kapag ang boses mo ay sakto lang. Kung gusto niyo akong palabasing tanga, ayusin niyo man lang ang oras niyo. Ayusin niyo ang kilos niyo. At higit sa lahat, huwag niyo akong gagawing bisita sa sarili kong kwarto. Tumingin si Jomar sa Nilda, saka sa akin. Yun na siguro ang pinakaduwag na anyo ng lalaki. Yung hindi alam kung sino ang kakampihan dahil pareho niyang alam na may mali, pero mas sanay siyang umiwas kaysa manindigan. Hindi ganun yun, sabi niya. E di ipaliwanag mo. Tahimik. Ilang segundo. Mahabang segundo. Tapos si Nilda na naman ang sumagot sa kanya. Ang dami mong drama. Kung may dignidad ka, umalis ka na lang. Yun na. Iyon ang linyang hindi ko malilimutan. Hindi dahil iyon ang pinakamasakit, kundi dahil doon ko tuluyang naramdaman na hindi lang sila nagsasakit sa akin, sinusubukan nilang itulak. At ang masama, parang kampante silang gagawin ko nga. Hindi ako umalis. Hindi pa. Sa halip, kinuha ko ang tasa ko, binuhusan ko ng mainit na tubig ang kape ko, at umupo ako sa kabilang dulo ng mesa na parang walang lang. Parehong natahimik sina Jomar at Nilda. Siguro inaasahan nilang iiyak ako, o mag-iimpake, o tatawag sa nanay ko, o gagawa ng esena. Pero wala. Dahan-dahan akong humihigop ng kape. Mainit, mapait, halos mapaso ang dila ko. At habang nakaupo ako doon, isang bagay ang luminaw sa isip ko. Ang mga taong sobrang tapang manakit, kadalasang kampante dahil akala nilang wala kang alam sa pattern nila. Ang hindi nilang alam, nagsisimula pa lang akong tumingin, at ang una kong gustong malaman ay ito. Gaano na ba katagal nilang dahan-dahang binubura sa akin loob ng bahay na ako rin ang bumubuhay? May mga umagang kahit maliwanag ang araw, pakiramdam mo parang hindi pa rin sumisikat ang liwanag sa loob ng bahay. Ganoon ang sumunod mo mga araw matapos kong malaman mula kina Aling Celia at Bong na hindi lang isang gabi nangyari ang pagpasok ng babaeng iyon sa bahay namin. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang unang pagkakahuli o ang kasunod nitong pag-unawa na matagal na pala akong ginagawang tanga sa lugar kung saan ako mismo ang nag-aasikaso ng halos lahat. Pero isa ang malinaw sa akin noon. Kung gusto kong mabawi ang dignidad ko, hindi pwedeng puro sakit lang ang pairalin ko. Kailangan kong makita ang buong larawan. At para makita ang buong larawan, kailangan kong tingnan hindi lang ang pagtataksil, kundi ang pakinabang. Kasi sa totoo lang, sa mga ganitong sitwasyon, bihirang puro laman ng puso lang ang pinag-uusapan. Madalas, may kasamang convenience, may kasamang pakinabang, may kasamang tao sa bahay na hindi ka mahal pero ayaw kang mawala dahil may silbi ka. At kapag gusto ka nang alisin, saka ka biglang pinaparamdam na wala kang halaga.
Doon ko nagsimulang isa-isahin sa isip ko ang lahat ng tahimik kong ginagawa sa bahay na parang wala lang. Ako ang nagbabayad ng internet kapag sumasakto ang due date sa petsang wala pang kita si Jomar. Ako ang madalas magdagdag sa grocery kapag kapos ang budget. Ako ang nakikipag-usap sa tubero, sa nagde-deliver ng purified water, sa taga-ayos ng sirang outlet, sa internet technician kapag nawawala ang linya. Ako rin ang nagpapaalala sa due dates ng kuryente at tubig. Hindi man ako ang nakapangalan sa titulo, pero sa praktikal na buhay, ako ang naglalagay ng himaymay sa bahay para hindi ito bumagsak sa simpleng araw-araw. At biglang nagkaroon ng hugis ang asal ni Nilda. Hindi pala siya basta pakialamerang biyenan lang. May gusto siyang ayusin sa loob ng bahay na ito. Bandang tanghali noon, kunwari busy ako sa pag-aayos ng stock sa stockroom. Pero ang totoo, nakabukas sa harap ko ang luma kong ledger notebook, iyong ginagamit ko para tandaan ng mga naiaambag ko sa bahay. Hindi naman yun formal accounting, mga sulat kamay lang. Internet, ako muna. Tubero, 1,500. Gate repair, share ko. Groceries, dagdag 2,200. Mga simpleng entry na kung titingnan ng ibang tao, baka sabihing normal lang yun sa mag-asawa. Pero sa sitwasyon ko, mahalaga ang pattern. Hindi ko kailangan ng magic folder o instant panalo. Kailangan ko lang ng malinaw na reality check. Sino ba talaga ang nagbubuhat sa bahay na ito? At sino ang umaasta na parang sila ang may karapatang magtakda kung sino ang mananatili? Habang nakatitig ako sa notebook, bumalik sa isip ko ang mga maliliit na pangyayaring dati iniisip kong simpleng ugali lang ni Nilda. Iyong pilit niyang sinasabing huwag ko raw ilipat ang lumang aparador sa may hallway dahil huwag kang masyadong nagdidesisyon sa bahay na to. Iyong pagkontra niya noong nagpalagay ako ng mas maliwanag na bombilya sa hagdan dahil madilim sa gabi. Ang sabi niya, sayang lang pera mo, parang ikaw ang may-ari. Iyong mga pagkakataong pag may delivery ako, palagi niyang tinatanong kung hanggang kailan ko raw balak gawing bodega ang stockroom sa ibaba. Gayong dati naman siyang tuwang-tuwa dahil doon kumukuha si Jomar ng paminsan-minsang panggastos kapag kinakapos. Noong una, inisip ko lang na normal na friksyon niyon sa bahay na may extended family. Pero habang inaalala ko isa-isa, may isang nakakakilabot na linya na bumuo sa isip ko. Matagal na silang gusto ako sa loob ng bahay na ito dahil may pakinabang ako. At nang maramdaman nilang kaya na nilang palitan ng pwesto ko, sa kanila ko sinimulang iparamdam na sagabal ako. Kinagabihan, bumaba si Jomar sa kusina habang naghihiwa ako ng sibuyas para sa hapunan. Hindi siya sanay na ako ang tahimik. Sa totoo lang, mas komportable siya sa akin kapag ako ang unang nagpapaliwanag, unang umiintindi, unang bumibigay. Pero mula nung gabing yon, napansin kong may pagkailag na siya sa akin. Hindi dahil sa guilt lang, kundi dahil alam niyang hindi na niya hawak ang tempo. Hanggang kailan kang ganyan? Tanong niya habang kumukuha ng tubig. Hindi ko siya nilingon agad, itinuloy ko lang ang paghihiwa. Ramdam ang anghang sa mata, pero hindi dahil sa luha. Anong ganyan? Tanong ko. Yung hindi namamansin? Yung parang may binibilang? Napangiti ako ng bahagya. Hindi masayang ngiti. Iyong ngiti ng taong panagod ng maging mabait. Mas gusto mo bang wala akong napapansin? Sagot ko. Tahimik siya sandali. Charmy, hindi mo naiintindihan ang buong kwento. Doon ko siya nilingon. Ay, talagang may buong kwento. Napaatras siya kaunti sa tono ko, hindi ako sumisigaw, pero alam kong tumatama na sa kanya ang paraan kong sumigaw, malinaw, tuwid, walang laming. May mga nangyari lang, sabi niya, iwas ang tingin. Matagal na kaming nagkakausap ni Celine. Celine. Sa unang pagkakataon, narinig ko rin sa wakas ang pangalan ng babae mula sa mismong bibig niya. Para akong sinampal ng dahan-dahan, hindi dahil hindi ko inaasahan, kundi dahil ang pangalan ay may bigat. Kapag may pangalan na ang kasinungalingan, hindi na siya multo lang sa isip mo. Tao na siya, may mukha, may schedule, may kasamang history.
At si Mama, sabi niya, gusto lang ng maayos para sa akin. Napahawakan ako sa gilid ng lababo. Maayos. Ganoon pala nila pinapangalanan ang pagpasok ng ibang babae sa kwarto ng may asawa. Maayos para sa'yo. Saang parte naging maayos yung pinapasok ang kabit sa bahay nang alam nung nandito ako? Hindi siya sumagot. Sagutin mo ako, Jomar. Hindi ko siya kabit. Natawa ako. Totoong natawa ako. Mapait, pagod. Parang may kung anong namatay sa loob ko at natawa na lang sa kapal ng mukha niya. Hindi mo siya kabit, ulit ko. Ano siya? Interior designer ng kwarto natin? Natahimik siya. Hawak pa rin niya ang baso ng tubig pero hindi siya umiinom. Tinitigan ko siya at doon ko unang nakita ng mas malinaw ang katotohanan. Hina siya. Hindi lang bilang asawa, pati bilang tao. Kaya niyang manloko pero hindi niya kayang akuin ang ginawa niya. At yung kahinaang iyon, matagal nang sinasalo ng nanay niya. Iyon ang isa pang clue na bumungad sa akin. Hindi lang pala ako laban kay Jomar at sa isang babae. Laban ako sa isang lumang sistema sa loob ng bahay na ito. Isang ina na gusto ng anak na sunod-sunod, isang anak na mas komportable sa babae na kayang lumugar, at isang asawa na panagod ng itulak ang dignidad niya sa pader para lang magkasya sa gusto ng iba. Noong gabing iyon, hindi na ako nakipagtalo pa. Pero bago ako umakyat, tumigil ako sa may hagdan at humarap sa kanilang dalawa. Si Jomar sa kusina, si Nilda sa sala na kunwari nanunood ng TV pero halatang nakikinig. Sige, sabi ko, kalmado. Ngayon alam ko na, hindi ito tungkol sa pambababae. May gusto kayong ayusin sa bahay na to, at isa ko sa gusto ninyong alisin. Hindi sila sumagot, pero ang katahimikan nila ang unang umamin. At habang umaakyat ako sa hagdan, may isa pa namang bagay na luminaw sa isip ko. Kung gusto nilang palabasing sobrang emosyonal para kusang umalis, mali ang binangga nila. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako basta nasasaktan. Nagsisimula na akong umunawa. At para makita ang buong larawan, kailangan kong tingnan hindi lang ang pagtataksil, kundi ang pakinabang. Kasi sa totoo lang, sa mga ganitong sitwasyon, bihirang puro laman ng puso lang ang pinag-uusapan. Madalas, may kasamang convenience, may kasamang pakinabang, may kasamang tao sa bahay na hindi ka mahal, pero ayaw kang mawala dahil may silbi ka. At kapag gusto ka ng alisin, saka ka biglang pinaparamdam na wala kang halaga. Doon ko nagsimulang isa-isahin sa isip ko ang lahat ng tahimik kong ginagawa sa bahay na parang wala lang. Ako ang nagbabayad ng internet kapag sumasakto ang due date sa petsang wala pang kita si Jomar. Ako ang madalas magdagdag sa grocery kapag kapos ang budget. Ako ang nakikipag-usap sa tubero, sa nagde-deliver ng purified water, sa taga-ayos ng sirang outlet, sa internet technician kapag nawawala ang linya. Ako rin ang nagpapaalala sa due dates ng kuryente at tubig. Hindi man ako ang nakapangalan sa titulo, pero sa praktikal na buhay, ako ang naglalagay ng himay-may sa bahay para hindi ito bumagsak sa simpleng araw-araw. At biglang nagkaroon ng hugis ang asal ni Nilda. Hindi pala siya basta pakialaymerang biyenan lang. May gusto siyang ayusin sa loob ng bahay na ito. Bandang tanghali noon, kunwari busy ako sa pag-aayos ng stock sa stock room. Pero ang totoo, nakabukas sa harap ko ang luma kong ledger notebook, yung ginagamit ko para tandaan ng mga naiaambag ko sa bahay. Hindi naman iyon formal accounting, mga sulat kamay lang. Internet, ako muna. Tubero, 1.5. Gate repair, share ko. Groceries, dagdag 2.2. Mga simpleng entry na kung titingnan ng ibang tao, baka sabihing normal lang yun sa mag-asawa. Pero sa sitwasyon ko, mahalaga ang pattern. Hindi ko kailangan ng magic folder o instant panalo, kailangan ko lang ng malinaw na reality check. Sino ba talaga ang nagbubuhat sa bahay na ito? At sino ang umaasta na parang sila ang may karapatang magtakda kung sino ang mananatili? Habang nakatitig ako sa notebook, bumalik sa isip ko ang mga maliliit na pangyayaring dati iniisip kong simpleng ugali lang ni Nilda. Yung pilit niyang sinasabing huwag ko raw ilipat ang lumang aparador sa may hallway dahil huwag kang masyadong nagdedesisyon sa bahay na to.
Yung pagkontra niya noong nagpalagay ako ng mas maliwanag na bumbilya sa hagdan dahil madilim sa gabi. Ang sabi niya, sayang lang pera mo, parang ikaw ang may-ari. Yung mga pagkakataon pag may delivery ako, palagi niyang tinatanong kung hanggang kailan ko raw balak gawing bidega ang stockroom sa ibaba. Gayong dati naman siyang tuwang-tuwa dahil doon kumukuha si Jomar ng paminsan-minsang panggastos kapag kinakapos. Noong una, inisip ko lang na normal na friction niyon sa bahay na may extended family. Pero habang inaalala ko isa-isa, may isang nakakakilabot na linya na bumuo sa isip ko. Matagal na nila akong gusto sa loob ng bahay dahil may pakinabang ako. At nang maramdaman nilang kaya na nilang palitan ng pwesto ko, saka nila ako sinimulang iparamdam na sagabal ako. Kinagabihan, bumaba si Jomar sa kusina habang naghihiwa ako ng sibuyas para sa hapunan. Hindi siya sanay na ako ang tahimik. Sa totoo lang, mas komportable siya sa akin kapag ako ang unang nagpapaliwanag, unang umiintindi, unang bumibigay. Pero mula nung gabing iyon, napansin kong may pagkailag na siya sa akin. Hindi dahil sa guilt lang, kundi dahil alam niyang hindi na niya hawak ang tempo. Hanggang kailan ka ganyan? Tanong niya habang kumukuha ng tubig. Hindi ko siya nilingon agad. Itinuloy ko lang ang pag-ihiwa. Ramdam ko ang anghang sa mata, pero hindi dahil sa luha. Anong ganyan? Tanong ko. Yung hindi namamansin, yung parang may binibilang. Napangiti ako ng bahagya. Hindi masayang ngiti. Yung ngiti ng taong napagod ng maging mabait. Mas gusto mo ba yung wala akong napapansin? Sagot ko. Tahimik siya sandali. Charmy, hindi mo naiintindihan ng buong kwento. Doon ko siya nilingon. Ay, talagang may buong kwento? Napaatras siya ng kaunti sa tono ko. Hindi ako sumisigaw, pero alam kong tumatama na sa kanya ang paraan ko ng pagsasalita. Malinaw, tuwid, walang lambing. May mga nangyari lang, sabi niya, iwas ang tingin. Matagal na kaming nagkakausap ni Celine. Celine. Para sa unang pagkakataon, narinig ko na rin sa wakas ang pangalan ng babae mula sa mismong bibig niya. Parang sinampal ako ng dahan-dahan, hindi dahil hindi ko inaasahan, kundi dahil ang pangalan ay may bigat. Kapag may pangalan na ang kasinungalingan, hindi na siya multo lang sa isip mo. Tao na siya, may mukha, may schedule, may kasamang history. At si Mama, gusto lang niya ng maayos para sa akin. Napahawak ako sa gilid ng lababo. Maayos. Ganun pala nila pinapangalanan ng pagpasok ng ibang babae sa kwarto ng may asawa. Maayos para sa'yo? Saang parte naging maayos yung pinapasok ang kabit sa bahay nang alam mong nandito ako? Hindi siya sumagot. Sagutin mo ako, Jomar. Hindi siya kabit ko. Natawa ako. Totoong natawa ako. Mapait, pagod, parang may kung anong namatay sa loob ko at natawa na lang sa kapal ng mukha niya. Hindi mo siya kabit ko? Ano siya, interior designer ng kwarto natin? Natahimik siya. Hawak pa rin niya ang baso ng tubig pero hindi siya umiinom. Tinitigan ko siya at doon ko unang nakita ng mas malinaw ang katotohanan. Hindi lang siya mahina bilang asawa, pati bilang tao. Kaya niyang manloko pero hindi niya kayang akuin ang ginawa niya. At yung kahinaang yun, matagal nang sinasalo ng nanay niya. Yun ang isa pang clue na bumungad sa akin. Hindi lang pala ako laban kay Jomar at sa isang babae. Laban ako sa lumang sistema sa loob ng bahay na ito. Isang ina na gusto ng anak na sunod-sunuran. Isang anak na mas komportable sa babae na kayang lumugar. At isang asawa na pagod nang itulak ang dignidad niya sa pader para lang magkasya sa gusto ng iba. Noong gabing iyon, hindi na ako nakipagtalo pa. Pero bago ako umakyat, tumigil ako sa may hagdan at humarap sa kanilang dalawa. Si Jomar sa kusina at si Nilda sa sala, na kunwari nanonood ng TV pero halapang nakikinig. Sige, ngayon alam ko na, hindi ito tungkol sa pambababae. May gusto kayong ayusin sa bahay na to, at isa ko sa gusto niyong alisin. Hindi sila sumagot.
pero ang katahimikan nila ang unang umamin. At habang umaakyat ako sa hagdan, may isa na namang bagay na luminaw sa isip ko. Kung gusto nilang palabasin na sobrang emosyonal para kusang umalis, mali ang binangga nila. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako basta nasasaktan. Nagsisimula na akong umunawa. Ang masakit sa pagtataksil, hindi lang dahil sa may ibang babae. Mas masakit minsan yung unti-unti mong marirealize na matagal nang may mga usapan tungkol sa buhay mo na hindi ka kasama. Sa mga sumunod na araw, sinadya kong huwag munang maging sentro ng gulo. Pumasok ako sa ritmo ng bahay na parang normal lang ang lahat. Naghanda ako ng almusal kung kailangan, nag-asikaso ako ng orders, nakipag-usap sa riders, naghugas ng ilang pinggan, yung karaniwang bagay na ginagawa ko na dati kong akala ay tanda ng pagmamahal at pagbuo ng tahanan. Pero sa totoo lang, habang ginagawa ko ang mga iyon, nakabukas ang isa ko pang isip. Nagmamasid, nagtatala, nagdurugtong. At isa sa mga taong hindi ko inaasahang magiging susi ay ang hipag kong si Rowena. Asawa siya ng nakababatang kapatid ni Jomar na si Tisoy. At kung may tatawagin akong moral mirror sa pamilyang iyon, siya iyon. Hindi dahil perpekto siya. Sa totoo lang, madalas din siyang manahimik para umiwas sa gulo. Pero iba ang tahimik ni Rowena sa tahimik ni Jomar. Kay Rowena, ramdam mong may konsensya. Kay Jomar, ramdam mong may pagtatago. Sabado ng hapon nang dumaan siya sa bahay para mag-iwan ng ulam kay Nilda. Kare-kare ang dala niya sa maliit na kaldero. Mainit pa. Amoy mani at bagoong ang buong kusina. Nandun ako sa may lababo, naguhugas ng baso, nang pumasok siya. "Oh, andito ka pala," sabi niya. Medyo alang-anin ng ngiti. Tumanggo ako. "Oo, ikaw kumusta?" "Eto, pagod sa labada." Karaniwan lang sana ang usapan namin, pero napansin kong hindi siya mapakali. Parang gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung saan magsisimula. At dahil pagod na akong paikot-ikutin ng sarili ko, ako na ang nagbukas. "May alam ka ba tungkol kay Celine?" Para siyang napaso. Hindi literal pero nakita ko sa mukha niya ang mabilis na pag-igting ng panga at ang bahagyang pag-angat ng balikat niya. Alam ko kaagad, may alam siya. "Anong Celine?" Mahinang tanong niya. Yung linyang iyon, ginagamit lang ng taong gustong subukang umatras kahit huli na. Yung babaeng matagal nang pinapapasok dito. Yung babaeng alam kong kilala ni Mama. Naupo siya sa silya malapit sa lamesa. Sandaling tumingin sa pinto ng kusina, saka sa sala. Parang tinitiyak na walang makakarinig. Si Nilda noon, nasa likod bahay, may kinakausap sa telepono. Perpektong tiempo. "Charmy," mahinang sabi niya. "Ayoko sanang makialam." Matagal nang may panhihimasok. Huli na para sa salitang makialam. Napatungo siya. Kita ko ang hiya sa mukha niya. Matagal nang gusto ni Mama si Celine para kay Kuya Jomar. Anak siya ng dati niyang kaibigan sa simbahan. Noon pa raw, sinasabi ni Mama na kung hindi ka lang daw dumating, mas bagay sana sila. Mas bagay sila. Iyon ulit. Hindi pala iyon biglang linyang binitiwan dahil sa init ng ulo. Matagal na pala iyong laman ng isip ng matandang iyon. "Kailan pa?" Tanong ko, pinipigilan ng panginginig sa boses. Hindi ko alam kung kailan talaga nagsimula, pero mga ilang buwan na, naririnig ko na si Mama. Minsan pag nasa kanila ako, sinasabi niya na mas tahimik daw si Celine, mas maamo, hindi daw pala sagot. Tumigil siya, saka marahang tumingin sa akin, at hindi daw palaging may sariling desisyon. Iyon ang tumama sa akin ng mas malalim kaysa kahit anong insulto. Hindi pala ako kulang sa kanila. Sobra ako. Sobra akong marunong tumayo sa sarili kong paa. Sobra akong may opinyon. Sobra akong kakayahang hindi pasunurin. Kaya nga nila ako gustong bawasan. Kaya mas bagay ang babaeng kaya nilang hulmahin ayon sa gusto nila. At si Jomar, tanong ko, alam niyang gusto siya ni Mama para doon? Tumanggo siya, mabigat. "Oo." "Pinayagan niya?" Hindi agad sumagot si Rowena.
Pero minsan ang hindi agad sumagot ay sapat na ring sagot. Una, akala ko wala lang. Akala ko usap-usapan lang ng matatanda. Pero nitong mga huli, may mga lakad sila na si mama ang nag-aayos. Kunwari, may aasikasuhin sa simbahan o may dadalhing gamit. Tapos malalaman ko si Celine pala ang kasama. Napakapit ako sa spongha sa kamay ko. Bumula-bula nang ang sabon sa pagitan ng mga daliri ko. Gusto kong ibato iyon sa dingding. Gusto kong sumigaw. Pero pinigilan ko. Hindi pa panahon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, direkta. Namasa ang mata niya. Duwag ako. Tahimik kaming dalawa ng ilang segundo. Sa labas, may dumaan na nagtitinda ng sorbetes. Paulit-ulit ang kampanilya. Sa loob ng kusina, ang taning tunog ay yung patak ng gripo at ang mahinang ungong ng electric fan. Minsan dagdag niya, minsan naisip kong sabihin sa'yo, pero natatakot ako kay mama. Alam mo naman kung paano siya. Kapag nagalit, lahat idadamay. At saka, huminto siya. Akala ko baka maaayos pa. Napapikit ako. Iyon ang isa sa pinakamadelikadong bagay sa mga pamilyang bulok ang pundasyon. Ang daming tao sa paligid na hindi naman masama, pero pinipiling manahimik dahil umaasang kusang maaayos ang bagay na sinadya ng sirain. Ano pa ang alam mo? Tanong ko. Nag-alinlangan siya pero nagsalita rin. May isang beses, sabi niya, narinig kong sinabihan ni Mama si Kuya Jomar na huwag daw magdali, na ikaw mismo ang kusang aalis kapag napagod. Parang may pumutok na manipis pero matalim sa loob ng iya ko. Umatras ako ng kalahating hakbang. Hindi pala aksidente. Hindi pala simpleng pagtataksil na natukso lang sa ibang babae. Pinaplano nilang akong mapagod. Pinaplano nilang sirain ang loob ko hanggang ako na mismo ang bumitaw sa bahay, sa relasyon, sa pwesto ko, nang malinis ang kamay nila at ako pa ang magmukhang dramatic. Doon ko naintindihan ang kahulugan ng duplicate key, ang pagiging kumpiante ni Nilda, ang tapang niyang sabihin sa mukha ko na mas bagay sila. Hindi dahil sigurado silang mahal ni Jomar ang babae, kundi dahil ang objective nila ay hindi lang paglapitin ng dalawa. Ang objective nila ay ako ang tumabi. At habang nakatingin ako kay Rowena, may isang bagong klase ng inek na umakyat sa dibdib ko. Hindi yung sabog na galit, mas delikado. Yung malamig na desisyon. Sige, sabi ko, marahan. Charmy, nanginginig niyang sabi. Anong gagawin mo? Tumingin ako sa may sala, kung saan maya-maya lang ay babalik na naman si Nilda sa upuan niya na parang hari ng maliit niyang kaharian. Hindi ako numiti. Hindi rin ako umiyak. Sila ang unang naglatag. Ako ang magtatapos. At sa unang pagkakataon mula nung nakita ko ang CCTV, hindi lang ako sugatang asawa. Naging malinaw na rin sa akin na hindi ito laban para bawiin si Jomar. Laban nito para hindi ako tuluyang itulak palabas ng sarili kong buhay. May mga araw na ang pinakamasakit na discovery ay hindi yung may bago kang nalaman, kundi yung biglamang makitang malinaw ang bagay na matagal nang nasa harap mo. Pagkatapos ng usapan namin ni Rowena, hindi na ako mapakali. Hindi dahil gusto kong kumilos agad, kundi dahil pakiramdam ko may kulang pa akong piraso. Alam ko na matagal nang gusto ni Nilda si Celine para kay Jomar. Alam ko na ring may mga lakad at pagtatagtong hindi aksidente. Alam ko nang hindi isang gabing tukso lang ang nangyari. Pero may isa pa ring tanong na hindi ako lubusang mapakali. Bakit ganun na lang ang kumpiyansa ni Nilda na ako ang kusang aalis? Hindi sapat ang simpleng pagmamataas para sabihin ng matandang babae sa harap ko na may dignidad akong umalis na lang. May pinanggagalingan ng ganoong tapang. May inaasahang resulta. At kapag may taong sobrang kampante sa pagguho ng iba, madalas kasi may nauuna na siyang inihandang mga bato. Kaya kinabukasan, sinadya kong silipin ng mga maliliit na galaw sa bahay na dati kong ipinagwawalang bahala. Umaga iyon. Mahina ang ulan, yung ambon na parang usok lang sa bubong. Amoy basa ang semento sa garahe
at may tulo mula sa bubong malapit sa may paso ng gumamela. Nasa stockroom ako, nagsasaayos ng karton, nang maalala ko bigla ang ilang pangyayaring sunod-sunod nitong mga nakaraang buwan. Mga bagay na noon, inisip kong simpleng disorganized lang si Jomar o sadyang makulit si Nilda. Yung isang beses na may biglang nawalang sobre ng pambayad ko sa supplier at nakita ko na lang pagkalipis ng 3 araw na naipit daw sa drawer sa sala. Yung pagkakataong hindi dumating ang rider para sa isang bulk order ko dahil iba pa lang na ibigay na landmark sa kanya mula sa bahay. Yung ilang ulit na nagkaproblema ang internet tuwing may kailangan akong tapusing inventory, pero pag si Jomar ang nanonood o naglalaro, tila walang concern ng mga tao sa bahay na ayusin agad. Yung pagsingit ni Nilda sa usapan ko at ng isang buyer noon, sabay sabing, ewan ko ba riyan kay Charmy, masyadong nagpapaka-stress sa maliit na kita. Noon, inisip kong nakakainis lang. Ngayon, bigla kong nakita ang pattern. Hindi ako basta sinasaktan. Unti-unti akong pinapaina sa mismong lugar kung saan ako dapat malakas. Pinaparamdam sa akin na istorbo ang trabaho ko. Pinapalabas na abala lang ang presence ko. Binabawasan ang kredibilidad ko sa maliliit na paraan. Ginugulo ang rhythm ko. At kapag napagod ako, kapag sumabog ako, kapag ako ang unang bumitaw, sila ang malinis. Napatayo ako ng tuwid. Iyon ang discovery. Yung CCTV night, hindi iyon ang simula. Trial run lang iyon ng pag-aalis sa akin. Isang sinadyang saksak sa dangal para siguruhing ako mismo ang lalabas sa pinto. At nang maunawaan ko iyon, mas luminaw ang papel ni Celine sa buong laro. Hindi man siya ang utak, mahalagang piyesa siya. Hindi lang siya ibang babae. Siya ang ginawang kapalit. Yung imaheng laging ihahambing sa akin, mas tahimik, mas maamo, mas madaling utusan, mas bagay. Pero habang iniisip ko iyon, may kasunod pang mas masakit na realization. Kung ganun na sila kakomportable gawin iyon sa akin, ibig sabihin, matagal nang hindi asawa ang tingin sa akin ni Jomar. Utility na lang, tao sa bahay na may silbi. Kapag may ambag, okay. Kapag may paninindigan, sobra. Naupo ako sa gilid ng isang sako ng karton at napahawak sa noo ko. Doon ako unang tunay na nakaramdam ng pagod na hindi lang pisikal. Yung pagod na galing sa ilang buwang hindi mo manamalayang ikaw na palang nililimitahan araw-araw. Yung pagod na galing sa paulit-ulit mong pigpigil para mapanatiling buo ang tahanan. Samantalang sa kabilang dulo, may mga taong tahimik nang gumagawa ng paraan para maalis ka doon. Maya-maya narinig ko ang boses ni Nilda sa kusina. Jomar, wag mong hayaang ikaw ang paikutin yan. Kapag nagmatigas ka, aalis din yan. Parang huminto lahat sa loob ko. Hindi nila alam na bukas na bahagya ang pinto ng stockroom. Hindi nila alam na dinadala ng mahinang hangin ang boses nila sa palidyo. At kung hindi umalis? Tanong ni Jomar, mahina. May kalansing ng kutsara, tapos boses ulit ni Nilda, mas mababa pero malinaw. Mapapagod din, wala namang pupuntahan yan kung wala rito. Napapikit ako. Iyon na siguro ang pinakamapait na bahagi sa lahat, na marinig na ganun kababa ang tingin nila sa akin, na para bang ang lahat ng pinundar kong kakayahan, ang maliit kong negosyo, ang ilang taon kong pag-ambag, ang pag-aayos ko sa bahay nila, ang sarili kong dignidad, wala raw direksyon kung wala ang bahay na iyon. Doon ako hindi na nasaktan lang. May kung anong bumalik sa loob ko. Siguro yabang na matagal kong pinatay para sa kapayapaan. Siguro tapang na paulit-ulit kong nilulunok para lang hindi ako matawag na matigas. Siguro, sarili ko. Lumabas ako ng walang lang. Nasa kusina si Nilda, naghihiwa ng ampalaya. Si Jomar nakatayo sa tabi ng ref. Pareho silang napatingin sa akin. May pupuntahan ako mamaya.
Sabi ko, payak. Ano na naman? Tanong ni Nilda, halatang nang uusisi. Kukuha lang ng ilang gamit. Anong gamit? Tiningin ko sa kanya, diretsyo, matagal, hanggang siya ang unang umiwas. Yung mga bagay na akin, sabi ko. Walang sumagot. At sa maikling sandaling iyon, ramdam kong may konting bitak na sa kumpiyansa nila. Hindi pa malaki, hindi pa sapat para umatras sila, pero sapat para mapansin nilang hindi ako yung babaeng mag-iimpakin ng umiiyak at basta mawawala. Dahan-dahan na akong iibang anyo sa harap nila. At noong hapon ding iyon, habang nag-iimpak ako ng ilang records, charger, duplicate receipts at maliliit na gamit mula sa stockroom, malinaw na sa isip ko ang gitna ng kwentong ito. Hindi ako natalo sa isang gabing may CCTV. Hindi rin ako mananalo sa isang sigawan. Ang tunay na laban ay ito. Kung paano ko babawiin ang sarili ko mula sa mga taong akala nila kaya nila akong pagurin, paliitin at itulak palabas hanggang ako mismo ang sumuko. At doon ko ipinangako sa sarili ko habang naririnig ang mahinang ulan sa bubong at ang basang gulong ng tricycle sa kalsada sa labas, hindi ako ang kusang aalis ng wasak. Kung may aalis man, sila ang unang mawawalan ng hawak. May mga sandaling ang pinakamahirap na desisyon ay hindi iyong manakit pabalik, kundi iyong pigilan ng sarili mong gawin iyon kahit sobrang dali na. Pagkatapos kong marinig mismo sa kusina ang boses ni Nilda na nagsasabing mapapagod din daw ako at wala naman akong pupuntahan kung wala sa bahay na iyon, parang may 200 na sabay na bumukas sa harap ko. Iyong una, madali. Iyong daang puno ng sigaw, pagbato ng gamit, pag-post ng CCTV clips sa social media, pagtawag sa pamilya nilang lahat para ilantad sila agad. Saglit lang siguro makakaramdam ako ng ginhawa roon. Iyong ikalawa, mas mahirap. Tahimik. Mabagal. Hindi dramatic. Pero mas totoo sa klase ng laban na gusto kong ipanalo. Pinili ko ang ikalawa. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, ayoko nang ibigay sa kanila ang eksenang gusto nilang mapunta sa akin. Gabi iyon ang simulan kong ayusin ang mga dapat kong hawakan. Tahimik ang buong bahay. Nasa kwarto si Jomar. Siguro nagkukunya rin pagod o nagtatago sa sarili niyang duwag na konsensya. Si Nilda naman, maaga raw matutulog pero rinig ko pa rin ang mahinang tikatik ng TV sa kwarto niya. Sa labas, humina na ang ulan. Minsan may maririnig kang tulo mula sa yero, minsan may daydaan na motor sa kalye, tapos babalik uli ang katahimikang mabigat. Nasa stockroom ako. Nakaupo sa sahig na may katabing 2 eco bag, isang lumang kahon ng resibo, charger, power bank, ilang IDs, at notebook ko. Doon ko inisa-isa ang lahat ng praktikal na bagay na matagal ko nang inaasikaso sa bahay pero parang hindi nila napapansin dahil hindi naman agad nakikita sa ibabaw ng mesa. Ang account sa internet provider na ako ang kausap tuwing may problema. Ang number ng tubero at electrician na sa akin lang sumasagot ng mabilis dahil ako ang laging maayos kausap at nagbabayad on time. Ang schedule ng purified water delivery. Ang contact ng rider na tumutulong sa akin sa bulk orders. Ang maliit na savings stash ko sa digital wallet na hindi alam ni Jomar dahil ayokong lahat ng ipon ko ay nagiging pangangailangan ng bahay. Ang mga duplicate receipt ng kontribusyon ko sa maintenance at ilang utilities. Habang nilalagay ko ang mga iyon sa isang organizer envelope, hindi ko maiwasang maalala kung gaano ako kadaling naniwala noon na normal lang ang lahat. Na bahagi lang ng pagiging asawa ang pagsasalo kapag may kulang. Na okay lang na hindi masuklian basta may kapayapaan sa bahay. Pero ang totoo, habang tinatanggap ko ang normal na iyon,
Dahan-dahan naman akong tinuturuan ng bahay na manatiling useful pero hindi mahalaga. At doon ko naisip, hindi ko na kailangang ipaglaban ng lugal ko sa paraang gusto nila. Hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa relasyong malinaw ng may ibang sinasamba. Katahimikan nila, convenience nila, at kapangyarihan ni Nilda sa loob ng bahay. Kailangan ko lang bawiin ang mga tali na matagal nilang hindi napapansin na ako ang may hawak. Kinabukasan, maaga akong lumabas. Hindi ako nagpaalam ng mahaba. Sinabi ko lang na may iaasikaso akong inventory at may dadaanan akong supplier. Totoo naman, kahit hindi iyon ang buo kong pakay. Dumiretso ako sa maliit na cafe sa may Felix Avenue. Iyong hindi masyadong matao sa umaga. May maputlang ilaw, amoy kape at toasted bread, at may mahinang aircon na halos hindi sapat sa init sa labas. Doon ako umupo sa pinakasulok at isa-isang tinawagan ng mga taong matagal ko nang kausap para sa bahay at sa negosyo. "Kuya, sa akin na lang po kayo dumiretso pag may concern sa internet," sabi ko, sa customer service callback na nakuha ko noon dahil matagal na akong paulit-ulit na point person sa bahay. Hindi ko naman pinutol ang serbisyo. Hindi ako naghiganti ng ganun. Pero nilinaw ko ang access at accountability. Kung may problema, sa akin idadaan. Kung may schedule, ako ang magko-confirm. Tinext mo rin ang nagdi-deliver ng tubig. "Kuya, pakitext po ako bago kayo mag-drop. Ako po ang magre-receive." Tinext ko rin ang electrician na huling nag-ayos ng breaker namin 2 buwan nang nakaraan. "Kuya Nomer, may ipapatingin po ako ulit soon. Sa akin na lang po dumiretso kapag nandyan kayo." Maliliit na bagay iyon para sa ibang tao, pero sa akin, iyon ang kabitan ng ugat ng bahay. Kapag hindi maayos ang daloy ng mga simpleng ito, doon lumalabas kung sino talaga ang marunong magpatakbo ng pang-araw-araw na buhay. Habang ginagawa ko iyon, may kumichirot pa rin sa dibdib ko. Hindi porket naging strategic ako, bigla na lang nawala ang sakit. Sa totoo lang, may mga sandaling gusto kong itigil ang lahat at umiyak ng tahimik sa banyo ng kafe. Lalo na tuwing pumapasok sa isip ko ang eksena sa CCTV. Ang kamay ni Nilda sa doorknob, ang babaeng pumasok sa kwarto namin. Ang ngiting iniwan niya sa hallway. Pero pinipilit kong iwasang maging sentro ang eksenang iyon lang. Kasi mas malinaw na sa akin noon, ang tunay na sugat ay hindi lang isang gabing pangloloko. Ang tunay na sugat ay ang mahabang panahon na hinayaan kong maging komplante sila sa paglalapastangan sa pwesto ko. Pag-uwi ko ng hapon, nadatnan ko si Jomar sa sala. Nakaupo siya sa lumang sopa. Hawak ang cellphone pero halatang wala namang binabasa. Iyong klase ng upong may hinihintay kang kausap pero takot magsimula. "San ka galing?" tanong niya. "May inaayos lang." "Anong inaayos?" Tumingin ako sa kanya. "Iyong mga dapat na aayos." Nainis siya sa sagot ko. Kita ko sa panga niya ang pag-igtim. "Charmy, hindi pwedeng ganyan ka lang buong buhay. Kailangan nating mag-usap." Napangiti ako ng bahagya. "Talaga? Ngayon mo lang naisip yan?" Tumayo siya. "Ayoko na nitong parang may patagong gyera sa bahay." Doon ko humarap ng buo. "Patagong gyera?" Ulit ko. "Jomar, ikaw at ang nanay mo ang nagpasok ng ibang babae sa kwarto natin. Kung may patagong gyera dito, kayo ang unang naglatag." Saglit siyang natahimik. Siguro hindi niya inaasahan na ganoon ko simpleng sasabihin ang buod ng kasalanan niya. Ang mga duwag madalas umaasa sa mahabang paliwanag para lumabo ang totoo. "Ano bang gusto mo?" tanong niya rin sa wakas. Iyon na tanong na dati baka umiyak pa ako bago sagutin. Baka sabihin kong gusto ko ng katotohanan, ng pagsisisi, ng pag-amin, ng pag-aayos. Pero sa sandaling iyon, ibang sagot na ang lumabas sa bibig ko. "Hangganan," sabi ko. Napakurap siya. "Ano?" "Hangganan. Iyon ang gusto ko."
Hindi na siya agad nakasagot. At doon ko naramdaman ang unang tunay na shift sa loob ko. Hindi ko na gustong makipaghabulan sa pagmamahal na hindi naman niya kayang ipagtanggol. Hindi ko na gustong patunayan na karapat-dapat akong piliin. Ang gusto ko na lang ay malinaw na hangganan laban sa mga taong akala nila kaya nila akong paglaruan hanggat useful ako. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa stockroom at naririnig ang mahinang ugong ng electric fan, inamin ko sa sarili ko ang pinakamasakit na bahagi. May kapagkakataon akong gumanti ng marahas. May karapatan akong sirain ang katahimikan nila. Pero kung gagawin ko iyon sa paraang gusto nila, ako rin ang magiging palabas. Kaya ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ako sisigaw para lang marinig nila ang sakit ko. Ibabawi ko ang kontrol sa paraang mararamdaman nila araw-araw. Hindi nagsimula ang domino sa isang malaking eksena. Nagsimula ito sa kakulangan. Sa mga sumunod na linggo, doon ko nakita kung gaano kahina ang pundasyon ng bagay sila na pantasiyan ni Nilda. Sa isip niya siguro, sapat na ang presensya ng isang mas tahimik na babae para mapalitan ako. Pero ang hindi niya maintindihan, ang buhay sa loob ng bahay ay hindi nabubuo sa ngiti at pagpapaamo lang. Nabubuo ito sa consistency. Sa pag-alam kung kailan due ang bayarin, sa pag-aalala kung sinong tatawagan kapag may tagas, sa pag-asikaso ng simpleng pang-araw-araw na bagay na hindi nila pinapansin dahil sanay silang may sumasalo. At noong unti-unti kong binalik sa sarili ko ang mga hawak kong tali, nagsimula silang makaramdam ng bigat. Una, sa tubig. Isang umaga, bandang 9:00, narinig ko si Nilda sa kusina, iritadong-irita dahil wala pa dumarating na purified water. Dati, ako ang laging nagre-remind sa delivery at ako rin ang tumatanggap. Noong araw na iyon, nag-text muna sa akin ng delivery guy bago pumunta. Saktong nasa labas ako para mag-asikaso ng order, kaya sinabi kong idaan na lang kinabukasan kapag nandyan ako. Hindi ko sinadya para pahirapan sila. Pinili ko lang na huwag na akong kusang sumalo. At dahil hindi nila kabisado ang galaw, sila ang naperwisyo. Bakit hindi mo sinabi? Matalim na tanong ni Nilda nang makauwi ako. Hindi naman ako ang nag-order na yon. Dati ikaw ang nag-aasikaso niyan. Dati, sabi ko, saka dumiretso sa stockroom. Yun ang klase ng sagot na kinamumuhian ng mga taong sanay may libreng serbisyo mula sa iyo. Hindi insulto, hindi sigaw, pero malinaw na hindi ka na otomatikong aako. Pangalawa, sa internet. Isang gabi, biglang humina ang koneksyon. Hindi tuluyang nawalan pero sapat para hindi makapanood ng maayos si Jomar sa phone at hindi gumana ng matino ang TV stream ni Nilda. Dati, ako agad ang tatawag, magre-restart ng modem, makikipag-chat sa customer service at magtitiis sa paulit-ulit na scripted replies. Ngayon, tahimik lang akong nagpatuloy sa pag-i-invoice ng orders ko gamit ang backup data ko. Charmy, tawag ni Jomar mula sa sala. Pwede mo bang tignan ito? Hindi ko siya liningon. Kaya mo na siguro yan. Alam mo namang ikaw ang marunong dyan. Matututo ka rin. Rinig ko ang mabigat niyang paghinga. Maya-maya, si Nilda naman ang sumingit. Napakasama mong tao, maliit na bagay pinagdadamot mo. Doon ako huminto sa pagsusulat at tumingin sa kanilang dalawa. Maliit na bagay? Ulit ko. Nakakatuwa. Kapag ako ang gumagawa, maliit lang. Pero kapag wala na, saka niyo mararamdaman. Walang sumagot. Bumalik ako sa ginagawa ko. Ngulit sa loob-loob ko, ramdam kong yon ang unti-unting pumuputol sa ilusyon nila. Hindi dahil malaki ang ginawa ko, kundi dahil ipinapakita ko lang kung gaano karami ang matagal na nilang kinukuha sa akin nang walang respeto. Pangatlo, sa imahe. Ang isang bahay sa Pilipinas, kahit gaano kaliit, may sariling ekosistema ng mga mata at pakiramdam ng komunidad. May tindera sa kanto, may kapitbahay na nasa tapat mahapon, may rider na paulit-ulit ng dumarating,
May tricycle driver na nakakakilala sa regular na galaw. Hindi mo man aminin, unti-unting nabubuo ang reputasyon mo sa mga simpleng pakikitungo. At dahil ako ang laging maayos makitungo sa mga tao sa paligid, sa riders, sa tindera, sa mga kapitbahay, napansin kong nagsimula na ring magbago ang tono ng mga tanong sa paligid. Hindi dahil nanggagalayti akong nagkukwento, kundi dahil tahimik nilang nakikita ang bitak. Isang hapon, habang kinukuha ko ang parcel sa gate, nilapitan ako ni Aling Celia. "Anak," mahinang sabi niya, "ingat ka. Napansin ko 2 beses nang nandito yung babae nang wala si Jomar sa labas." Napatingin ako sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Ang ibig kong sabihin, saglit siyang tumingin sa may bintana ng sala namin, hindi yata lahat ng akala nilang ay maayos sa loob, totoo. Hindi ko na siya pinilit pero sapat na iyon para mas lumalim ang pagkaintindi ko. Kahit si Celine, na siguro noong una ay akala ay papasok lang siya sa isang relasyon na mas bagay, lamang nagsisimula na ring makakita ng totoo, na ang pamilyang ito ay hindi lang humahanap ng mas bait na babae. Humahanap ito ng taong kayang pumalit sa trabaho, sa pasensya, at sa tahimik na salo na matagal ko nang ginagawa. At doon ko lalo pang naunawaan ang kabigatan ng ginagawa kong pagbawi. Hindi ako naghihigante. Pinaparanasan ko lang ang bigat ng bahay kapag wala na ang taong matagal nilang hindi pinahalagahan. Maya-maya, may isa pang pangyayari na nagpatibay sa hinala ko. Sabado iyon, mainit ang hapon. Ang bentilador sa sala, paikot-ikot lang ang huni pero hindi sapat para ibsan ang lagkit ng init. Dumating si Celine. Hindi na ako nagtaka. Mas nagtaka pa ako na hindi na siya dumating ng pasikreto. Pumasok siya sa gate na may dalang paper bag, parang bisitang sanay ng tinatanggap. Nakita ko siya mula sa may kusina. Simple lang ang itsura niya. Mahinhin kung titignan, maayos man damit, at may ngiting hindi mo agad mababasag kung kabaitan o pag-iingat. Pero nang narinig ko siyang magsalita sa sala, may napansin ako. "Tita Nilda, sabi ko naman sa inyo wag niyo akong isinasama sa gulo niyo." Napatigil ako. Hindi ko siya nakikita mula sa pwesto ko, pero rinig ko ang boses niya. Hindi ito boses ng babaeng buo ang loob at siguradong panalo. May bakas ng inis, may bakas ng pagod. "At anong ibig mong sabihin?" Matigas na tanong ni Nilda. "Ang ibig kong sabihin, ako ang napapahiya kapag may nakikita. Hindi niyo naman sinabi na gano'n na pala kagulo ang sitwasyon dito." Doon ko napagtanto, nagsisimula ng mabiyak ang pantasiya. Hindi ko alam lahat ng detalye sa kanilang tatlo, pero malinaw na hindi na kasing linis ng akala nila ang role na ibinigay kay Celine. Ang babaeng itinulak papasok sa buhay ng anak niya, nagsisimula na ring maramdaman ang bigat ng pamilyang gustong gumamit sa kanya. At habang nakatayo ako roon, may kakaibang katahimikang bumalot sa akin. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil unti-unti nang gumagana ang tahimik na domino. Ang pinakamapait na katotohanan sa mga relasyong itinayo sa pagtatago at panghihimasok ay ito. Sa umpisa lang magaan ang pakiramdam ng bagay sila. Kapag dumating na ang tunay na bigat ng bahay, dun mo makikita kung sino ang may gulugod at sino ang nakikisilong lang sa silong. At noong gabing iyon, habang nag-iisa akong kumakain sa stockroom ng take-out na lugaw at pritong tokwa, may isang bagay akong kinumpirma sa sarili ko. Ang akala nilang instant na kapalit ay unti-unti na ring nahihirapang huminga sa espasyong sinira sa akin. Minsan, hindi mo kailangang habulin ang kasinungalingan. Sapat nang hayaan mo itong magsalita sa iba't ibang tao hanggang siya mismo ang sumabit sa sarili niyang salita. Sa puntong iyon, hindi na lang ako umaasa sa pakiramdam. May pattern na ako, may ilang piraso ng katotohanan, may mga witness observations, at higit sa lahat, may bagong klase na akong tahimik. Hindi na yung tahimik na nangingimig sa takot. Tahimik na naghihintay. Tahimik na hindi na kailangang magmadali dahil alam niyang, ang totoo, kapag hinayaan mo, kusang sumusulpot sa mga bitak.
At si Jomar, gaya ng karamihan sa mga taong sanay umiwas, nagsimula na ring malito sa sarili niyang kwento. Unang pumutik iyon sa isang simpleng hapunan. Linggo ng gabi, nandoon sa bahay si Tisoy at si Rowena para dalawin si Nilda. May dala silang inihaw na bangus at ensaladang mangga. Amoy usok at kalamansi ang buong kusina. Karaniwan, ako ang masiglang kumikilos sa ganitong mga salo-salo, kahit maliit lang. Ako ang naghahain ng plato, kumukuha ng sausawan, tumatawa ng sapat para hindi maramdaman ang bigat ng bahay. Pero noong gabing iyon, kumilos ako ng tama lang. Hindi suplada, hindi rin extra accommodating. Sakto lang para walang masabing masama, pero sapat para maramdaman nilang hindi na ako ang lumang charmy na kusang magpupuno sa kakulangan ng lahat. Habang kumakain, si Tisoy ang unang nagbukas ng usapan. Kuya, sabi mo last week may sideline kang pupuntahan sa Antipolo. Tuloy ba? Sandaling tumigil si Jomar sa pagsubo. Oo, minsan. Minsan? Ulit ni Tisoy. Sabi mo halos araw-araw ka raw nandoon. Nakatahimik ang lahat. Napatingin ako kay Jomar. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangan. Sa ganitong mga sandali, ang totoo ay may sariling timing. Depende, sagot niya. Iba-iba. Doon sumingit si Nilda. Mabilis, parang handang-handa siyang saluhin ang anak niya. Ang dami niyong tanong, kumain na lang kayo. Pero huli na. Maya-maya, si Rowena naman, na halatang may kinikimkim na. Nagsalita ng mahina pero malinaw. Akala ko po ba nitong mga nakaraan, nasa Pasig si Kuya paghapon? Mabilis na lumingon si Nilda sa kanya, yung tingin na nakababala. Pero nakita ko rin hindi na agad yumuko si Rowena gaya ng dati. Doon ko naintindihan na may sarili na ring punto ng pagkapagod ang hipag ko. Bakit? Tanong ni Jomar, pilit magaan ang tono. Wala, sabi ni Rowena. Nakakalito lang kasi iba-iba yung sinasabi mo sa iba't ibang tao. Hindi iyon sigawan, hindi iyon iskandalo. Pero sa hapag kainan naming may plastic na playmat at gasgas na mangkok, ramdam mo ang pagbigat ng hangin. Yung klase ng bigat na hindi nakikita pero nagpapabigat sa bawat subo. Hindi ko pinatulan. Tahimik lang akong kumain. Pero sa loob ko, unti-unti may nagtatala. Iba ang kwento niya kay Tisoy. Iba ang kwento niya kay Rowena. Iba ang alam ng mga kapitbahay. At iba ang nakita ko sa CCTV. Hindi mo kailangang maging abogado para makita na ang tao, kapag sanay magsinungaling ng pira-piraso, kusa ring nagkakabuhol sa sariling lubid. Pagkatapos ng hapunan, ako ang nagkusang maghugas ng pinagkainan. Hindi dahil gusto kong magpakamartir. Gusto ko lang ng espasyo sa kusina para makahinga. Sumunod si Rowena na may dalang 2 baso. Ako na sa baso, sabi niya. Hinayaan ko. Ilang segundong tunog lang ng gripero at pinggang sinasabon ng namagitan bago siya nagsalita ulit. Hindi na kaya ng konsensya ko, bulong niya. Hindi ako tumingin agad. Alin? Yung panonood lang. Nanginginig ang boses niya. Matagal ko nang nakikita na hindi tama, pero lagi kong iniisip, hindi naman problema ko. Pero mayon parang lahat tayo nadudumihan sa pananahimik. Huminto ako sa pagkuskus sa plato. Sa mga bahay na ganito, maraming tahimik. May tahimik na kasabwat, may tahimik na takot, may tahimik na naghihintay na may maunang magsalita. At ramdam ko si Rowena ay nasa huling uri na. Ano pa ang gusto mong sabihin? Tanong ko. Humina siya ng malalim. May isang beses, narinig ko si Mama at si Kuya na nag-uusap. Sabi ni Mama, wag daw siyang aamin ng buo sa'yo, kasi kapag nalaman mo ang lahat, mas kakapit ka. Ang sabi niya, mas mabuting guluhin ka ng dahan-dahan hanggang ikaw na mismo ang bumitaw. Hindi ako gumalaw. Parang may lumubog na mabigat sa gitna ng tiyan ko. Pero kasabay noon, may panibagong linaw na sumindi. So tama nga ako. Hindi lang sila nagtagsilan sa akin. Pinag-aralan nila ang pagkapagod ko. May proseso, may pagtulak, may strategy na ang target ay hindi simpleng lokohin ako,
kundi gawing kusang loob ang pag-alis ko. At si Celine? Tanong ko mababa ang boses. Napapikit si Rowena. Sa tingin ko, hindi rin niya alam sa umpisa kung gaano kalalim. Pero nitong huli, parang gusto na rin niyang luwayo. Narinig ko siyang nakikipagtalo kay mama. Sabi niya, hindi siya pumasok para makipag-agawan sa bahay. Napakapit ako sa gilid ng lababo. Hindi ko kayang patawarin si Celine sa role niya sa lahat ng ito. Pero sa sandaling iyon, may isa akong naunawaan. Pati siya rin, unti-unti na ring nilulunok ng gulo na inisip niyang kaya niyang pasukin ng linis. Sa sala, narinig ko ang boses ni Nilda na tumatawag kay Rowena. Matalim, naiirita. "Rowena, ang tagal mo dyan!" Napatingin ako ni Rowena. Kita ko sa mukha niya ang takot, pero may halo ng pagod na hindi na maitatago. "Pasensya ka na. Dapat noon pa ako nagsalita." Tumanggol lang ako. Hindi ko siya sinisi. Hindi ko rin siya inalo ng todo. May mga sorry na hindi naman nakakabura ng sugat, pero mahalagang marinig dahil yun ang unang bitak sa kulturang manahimik na lang. Pagkaalis nilang gabing iyon, naiwan ako sa kusina, nakapatay na ang lilaw sa sala, tating lilaw na mula sa ref at ng maliit na mumbiya sa dirty kitchen ang tumatama sa tiles. Tahimik ang bahay pero hindi mapayapa. Malayo na ang inabot ng katotohanan at ramdam kong may humihila na sa gilid ng katahimikan ni Nilda. Hindi pa siya sumasabog, hindi pa siya natitinag ng tuluyan, pero lumiliit na ang kontrol niya. At habang pinupunasan ko ang huling plato, muling bumalik sa isip ko ang lahat na nagtagpo-tagpong piraso. Ang CCTV, ang duplicate key, ang pattern ng pagpasok, ang mas bagay sila, ang plano nilang pagurin ako, ang magkakaibang kwento ni Jomar, at ang unti-unting pag-atras ni Celine sa gulong inisip niyang kaya niyang pasukin. Doon ko naramdaman ng isa pang mini midpoint sa loob ng laban ko. Hindi na lang ako ang nakikita. May iba na ring nakakaramdam ng bulok. At sa bahay na matagal pinatatakbo ng takot, malaking bagay na iyon. Bago ako matulog, umupo muna ako sa gilid ng kama sa stockroom at tinitigan ng pader na puno ng nakastack na kahon ng notebook at bond paper, yung mga ordinaryong bagay na ilang ulit nang naging saksi sa pagkapagod ko, sa sipag ko, sa tahimik kong pagbuo ng maliit kong mundo kahit walang masyadong pumapalakpak. Doon ko binulbol sa sarili ko, bilang drama, kundi bilang panata. Kung akala nila, ako ang unang bibitaw sa bigat ng kahihiyan, nagkamali sila. Dahil habang dumarami ang nagsasabi ng katotohanan, mas lalo akong tumitibay sa desisyon na hindi na ako ang aalis na nakayuko. Hindi sumabog si Nilda sa isang malaking eksena. Mas mabigat ang nangyari roon. Unti-unti siyang nasira sa sarili niyang pagkadismaya. Sa mga sumunod na araw matapos ang hapunang nagkabuhol-buhol ang mga kwento ni Jomar at matapos ang pag-amin ni Rowena na matagal na pala akong gustong pagurin hanggang ako na mismo ang bumitaw, may napansin akong pagbabago sa kilos ni Nilda. Dati, kampante siya. Iyong tipong kahit hulihin mo sa mismong kalokohan, kaya ka pa niyang tingnan ng diretsyo na parang ikaw pa ang may problema. Pero ngayon, nagsimula nang lumabas ang tunay niyang anyo. Yung hindi na kontrolado, yung nagmamadali, yung natatakot na mawala ang hawak. At kapag ang taong sanay magmanipula ay natatakot ng mawala ang hawak, doon siya kadalasang nagkakamali. Lunes ng umaga noon, mainit, maalinsangan, at may amoy na halong sinampay na damit at init ng semento mula sa bakuran. Nasa kusina ako. Naghahalo ng kape habang binabasa ang mga bagong order sa phone ko. Tahimik si Jomar sa sala, nakayuko sa sarili niyang cellphone, at si Nilda naman ay pabalik-balik sa pagitan ng kusina at dining area na parang may hinahanap kahit halata namang ang totoo, naghahanap lang siya ng paraan para magsimula ng gulo. "Charmy?" Bigla niyang tawag. Matalim agad ang tono. "Nasaan yung duplicate ng susi sa side gate?" Hindi ko siya nilingon agad. Hinigop ko muna ang kape ko. Mainit, mapait, gaya ng mga umagang natutuhan ko ng tiisin,
Nasa akin, sagot ko. Bakit nasa'yo? Bakit hindi? Narinig ko ang mabilis niyang paglapit. Bakit mo kinuha? Doon ko siya hinarap. Kasi ilang beses nang may pinapasok sa bahay na hindi ko alam. Hindi na niya napigil ang reaksyon niya. Kumurap siya ng mabilis, saka umiwas ng tingin. Sandali lang iyon, pero sapat na para makita kong tumama. Ang kapal ng mukha mo, sabi niya. Parang ikaw ang may-ari ng lahat. Iyan na naman tayo sa may-ari, mahinahon kong sabi. Nakakatawa, kapag may kailangang umayos, okay lang na kumilos ako. Pero kapag nagtakda ako ng hangganan, biglang makapal na ang mukha ko. Hangganan? Ulit niya, napatawan ng tuyo. Bahay ito ng pamilya namin. Talaga? Bakit nung nasisiraan ng linya ako ang tinatawag? Nung may tagas, ako ang sumasalo? Nung kulang sa grocery, hindi naman kayo nahihiyang tanggapin yung dinadagdag ko. Sumikip ang mukha niya. Hindi sa hiya, sa inis. Sa inis na may halong takot dahil sa unang pagkakataon, hindi na lang siya nakikipagtalo sa emosyon ko. Nakikipagtalo na siya sa mga katotohanang matagal niyang gustong tabunan. Masyado kang marunong magsumbat, sabi niya. Masyado lang akong matagal na nanahimik, sagot ko. Narinig ko mula sa sala ang bahagyang paggalaw ni Jomar, pero hindi siya lumapit, hindi siya sumingit. Gaya ng dati, gusto niyang may dalawang babae na lang na magtutulakan habang naghihintay siyang may lumabas na hindi niya kailangang panindigan. Doon lalo kong nakita ang pagkaubos ng respeto ko sa kanya. Hindi dahil may ibang babae siya, kundo habang sinisira ako ng sarili niyang ina, kaya niyang maupo lang sa gilid at maghintay kung sino ang unang mapapagod. Tanghali ng araw ding iyon nang may sumunod pang bitak. Dumating si Celine. Hindi siya tulad ng mga nauna niyang pagpasok na parang maingat na bisita. Ngayon, iba ang kilos niya. Mabilis, hindi mapakali. Hawak niya ang bag niya ng mas madiin kesa dati at hindi siya ngumiti nang nakita si Nilda. Nasa dining area ko noon, naghahayos ng invoices. Hindi ko silang sinadyang pakinggan, pero sa maliit na bahay, hindi mo kailangang maniktik para marinig ang totoo. Kusa itong dumadapo sa dingding. Charmy, bigla niyang tawag. Matalim agad ang tono. Titang Nilda, ayoko na po. Sabi agad ni Celine, mababa pero malinaw. Naramdaman kong huminto ang hangin sa loob ng bahay. Ano na naman ang ayaw mo? Matigas na sagot ni Nilda. Itong lahat. Nanginginig ang boses ni Celine. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Hindi pa rin ako naaawa sa kanya. Pero sa wakas, lumilitaw na ang bigat ng realidad na akala nila ay kayang takpan ng patagong pasok at tahimik na usapan. Ngayon ka pa aatras? Sarkastikong tanong ni Nilda. Nung okay ka pang sinusundo, wala kang problema. Hindi po iyon ang point, balik ni Celine. Ang sabi kasi, hiwalay na raw talaga kayo sa isip, hindi lang maalis agad. Ang sabi, hindi na raw mahal siya. Pero bakit parang ako na lang ang pinapaharap niyo sa lahat ng dumi? Doon ko tuluyang nakuha ang isa pang piraso ng kabuuan. Hindi lang pala si Nilda ang nagbenta ng kwento. Pati si Jomar, may kanya-kanyang bersyon ding ipinangako sa babae. Malamang pinaniwala niya itong tapos na ang laman ng kasal namin kahit hindi pa inaako ang tunay na gulo sa bahay. Doon ko lalong naunawaan. Ang duwag na lalaki, hindi lang isa ang niloloko. Kaya niyang magsinungaling sa asawa, sa kabit, sa nanay at sa sarili niya pa, basta may masagip siyang komportableng pwesto. Lumabas si Jomar mula sa sala, halatang nataranta na sa direksyon ng usapan. Celine, sinaan mo boses mo? Sabi niya. Napalingon ako sa direksyon nila kahit hindi ako tuluyang lumapit. Bakit? Sagot ni Celine. Ngayon ay mas matatang na. Bakit ako ba ang nagpasok sa sarili ko rito na hindi sinasabihan ng totoo? Bakit parang ako pa ang dapat mahiya ngayon? At doon, sa unang pagkakataon mula sa gabing nakita ko ang CCTV, hindi ako ang sentro ng eksena. Sila-sila na ang naglalabasan. Si Nilda, galit na galit dahil hindi na niya makontrol ang takbo ng kwento. Si Jomar, nataranta dahil hindi na magkasya ang iba't ibang niyang dahilan. At si Celine, hindi na kayang buhati ng role na inialok sa kanya na hindi sinasabihan kung gaano kabaho ang papasukin niya. Kung ayaw mo, umalis ka, singhal ni Nilda.
Titang Nilda, gulat na sagot ni Celine. Ganito niyo ako tratuhin pagkatapos ng lahat? Lahat ng ano? Putol ni Nilda. Hindi naman kami pinilit yon. Ang linyang iyon ang nagpatigas lalo sa sikmura ko. Ganun pala ang sistema ni Nilda. Kapag may silbi ka, isasama niya sa plano. Kapag bumigat ang sitwasyon, kaya na niyang itulak at sabihing wala siyang kinalaman. Unti-unti akong tumayo sa kinuupuan ko, hindi para makisali sa sigawan, kundi dahil malinaw na sa akin isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buong laban na ito. Hindi ko na kailangang pakita ng sugat para paniwalaan ng panggagasa sa dangal ko. Sila na mismo ang naglalantad ng ugali nila sa isa't isa. At nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa stockroom at nakikinig sa hindi na mahinang bulong-bulungan sa itaas, alam kong malapit na ang puntong kailangan ko nang tapusin ang matagal ko nang ipinagpapaliban. Hindi na ito tungkol sa pag-asang aamin si Jomar ng buo. Hindi na rin ito tungkol sa pagnanais na mahiya si Nilda. Ang tanong na lang ay ito. Hanggang kailan ko pahahayaang manatili akong nakapwesto sa sakit kung malinaw nang sila na mismo ang sinisira sa bahay na pilit kong binubuo? Ang huling pagsubok ay hindi dumating sa anyo ng bagong ebidensya. Dumating ito sa anyo ng salamin. Yung klase ng salamin na hindi nasa banyo o aparador, kundi nasa loob mo. Yung mapipilitan kang tumingin kung sino ka na matapos ang lahat at kung hanggang saan mo pa kayang tiisin ang sariling pagbali para lang tawagin ang sarili mong asawa. Kinabukasan matapos ang sigalot nila ni Celine at Nilda, lumabas ako ng bahay nang hindi nipapaalam. Hindi para tumakas, kundi para makahinga sa lugar na walang amoy ng pandaraya, walang tunog ng boses na paulit-ulit akong binabamasan. Sumakay ako ng jeep papuntang Marikina River Park, yung bahagi na hindi masyadong matao sa umaga. Maaga pa noon, kaya medyo malamig pa ang hangin kahit paakyat na ang araw. May ilang nagja-jogging, may matatandang nagkukwentuhan sa gilid, at may batang pinapakain ng tinapay ng nanay niya malapit sa railings. Umupo ako sa isang konkretong bangko sa lilim. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi ko hawak ang phone ko ng mahigpit. Hindi ako nagre-record, hindi ako nagtatype ng notes, hindi ako nakahanda sa susunod na clue. Umupo lang ako. Huminga. Pinanaod ang tubig na hindi naman talagang malinaw pero tuloy lang ang agos. At doon, saka ako umiyak. Hindi yung malakas na higbi, hindi yung pangpelikulang hagulgol, yung tahimik na iyak na kusa na lang bumabagsak habang nakatitig ka sa malayo at inaaming mong pagod ka na. Pagod na akong maging mahinahon para sa lalaking hindi marunong manindigan. Pagod na akong umintindi sa biyenan na malinaw namang masaya akong itulak sa gilid. Pagod na akong itagpi ang dignidad kong silalin naman ang paulit-ulit na pinuputol. At higit sa lahat, pagod na akong ikumbinsi ang sarili kong may mababalikan pa akong anyo ng kasal sa bahay na iyon. Doon ko naintindihan ang pinaka-importanteng transformation sa buong kwento ko. Hindi ko kailangang mabawi si Jomar para masabing hindi ako natalo. Hindi ko kailangan may magmakaawa sa akin para masabing may halaga ako. Hindi ko kailangang maging pili ng mga taong hindi marunong gumalang para mapatunayan ang sarili kong halaga. Ang kailangan ko, piliin ang sarili ko sa wakas. Hindi madali ang desisyong iyon, lalo na sa totoo at karaniwang buhay ng mga pamilyang Pilipino kung saan laging may magsasabi ng pag-usapan niyo muna, sayang ang pinagsasamahan, tiisin mo na lang para hindi masira ang pamilya, o kaya nanay pa rin yan. Napakaraming dahilan para manatili ang babae sa lugar na unti-unti siyang pinapatay, at karamihan ipinapasa bilang kabutihan o tiyaga. Pero habang nakaupo ako roon, malinaw sa akin na may hangganan ang tiyaga kapag ang kapalit na ay sarili mong dangal. Bandang 10:00, nag-ring ang phone ko. Si Jomar. Hinayaan ko muna itong tumunog. Huminto. Tapos tumawag uli. Sa pangatlong tawag ko lang sinagot. "Nasaan ka?" Bungad niya. Hindi ko agad sinagot. Pinakinggan ko muna ang boses niya. Walang lambing, walang tunay na pag-aalala. Ang naroon, tensyon, inip, at takot sa kung anong susunod. "Bakit?" tanong ko. "Kailangan nating mag-usap." Narinig ko na yan dati.
Charmy, wag mo nang pahabain. Napangiti ako ng mapait. Ako pa ang nagpapahaba? Sa kabilang linya narinig ko ang mabigat yang buntong hininga. Anong gusto mong mangyari? Iyon ulit. Iyon na naman ang tanong ng mga taong gusto ng shortcut matapos nilang paglaruan ka ng matagal. Akala nila kayang paikliin ng isang tanong ang pinag-ipunang sugat. Gusto kong malinaw, sabi ko, at gusto kong matapos. Matapos ang ano? Ang pag-aakala na pwede niyo akong itulak sa labas habang ako pa rin ang sumasalo sa buhay ninyo. Tahimik siya. At sa katahimikang iyon, alam kong naintindihan niya. Pag-uwi ko sa bahay bandang tanghali, hindi na ako dumaan sa stockroom agad. Una akong huminto sa sala. Nandoon si Nilda, nakaupo, matigas ang mukha. Si Jomar nakatayo malapit sa bintana. Pareho silang tila handa sa pag-uusap pero hindi ko na gusto ang porma nilang ganon. Para kasing akala nila, basta tatawagin nila akong maupo sa sala, magkakaroon sila uli ng pagkakataon paikutin ang tono ng usapan. Hindi ako umupo. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala, ramdam ang init ng tanghali kahit nakaandar ang electric fan. Naaamoy ang pinaghalong kape, lumang foam ng sofa, at mantika mula sa kusina. Hindi na ako makikipagtalo, sabi ko agad. Di wag, malamig na sagot ni Nilda. Hindi ko siya pinansin, kay Jomar ako timingin. Hindi na rin ako maghihintay ng pag-aaming na buo pakalahati. Sapat na ang nakita ko, narinig, at napatunayan sa pattern ninyo. Charmy, mahina niyang sabi, pero wala nang laman. Hindi, putol ko. Ako naman. Sa unang pagkakataon, hindi ako nanginginig. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil tumawid na ako sa punto kung saan mas mabigat pang manatili kaysa umalis sa dating version ng sarili ko. Hindi ko problema kung sino ang gusto mo, Jomar, sabi ko. Hindi na rin problema kung sino ang tingin ng nanay mo na bagay sa'yo. Ang problema ko ngayon ay ang hangganan na matagal niyong linampasan. Nakikita ko sa gilid ng mata ko ang pag-igting ng panga ni Nilda. Gusto niya na namang sumingit, pero tinaasan ko lang siyang tingin at itinuloy ko. Hindi niyo ako mabubura ng tahimik habang ginagamit pa ang ambag ko sa bahay. Hindi ako ang kusang lalabas dito, parang ako ang nawalan ng lugar. Hindi sumagot si Jomar. Hindi niya akong napigilan magsalita. At doon ko kinumpirma sa sarili ko ang final test. Hindi takot ang kakalabanin ko sa huling hakbang, kundi yung lumang version ko na laging handang mag-adjust para lang may manatiling buo kahit ako naman ang unti-unting dunudurog. At pinili kong hindi na bumalik sa Charmy na iyon. Bago ako umakyat sa stockroom, iniwan ko sa hangin ang huling malinaw na linya ko para sa araw na iyon. Hindi na ako nandito para magsiksik sa lugar na ayaw niyo sa akin. Nandito ako para tapusin ang paggamit niyo sa akin. May mga pagtatapos na hindi kailangan ng sigawan. Hindi rin kailangan ng pagluhod, ng malaking eksena, o ng dramang may mga kapitbahay na nakaabang sa bintana. Minsan, ang pinakamatinding pagtatapos ay iyong malinaw, tahimik, at wala ng atrasan. Iyon ang nangyari kinabukasan. Maaga akong nagising, mas maaga kaysa dati. Wala pang gaanong tunog sa kalsada. Ang langit sa labas ng maliit na bintana ng stockroom ay mapusyaw pa lang at may malamig pang latak ang hangin bago sumikad ang init ng araw. Ilang segundo akong nakaupo sa gilid ng kama, hindi gumagalaw. Tahimik ang buong bahay. Walang TV, walang kaluskos sa kusina, walang boses ni Nilda, walang yabag ni Jomar sa hallway. At sa katahimikang iyon naisip ko, ilang buwan, baka ilang taon din, akong nabuhay sa ideyang kailangan kong hintayin ng tamang pagkakataon para unahin ang sarili ko, na kailangan munang may umamin ng buo, may mahuli, may magmakaawa, may magsabing tama ako, bago ako tuluyang lumakad palayo sa lumang anyo ng buhay ko. Hindi pala ganun. Minsan, sapat nang alam mo na ang totoo, alam mo na ang pattern, at alam mong kapag nagtagal ka pa, ikaw na ang kusang magpapakaunti sa sarili mo. Tumayo ako, hinilamos, isinuot ang simpleng blouse kong kulay cream at maong na pantalon. Itinali ko ang buhok ko ng maayos.
Hindi para magmukhang matapang, kundi dahil gusto kong malinaw sa sarili ko na sa araw na iyon, hindi ako lulubog sa kalat na ginawa nila. Pagbaba ko sa sala, nadatnan ko si Nilda nakakagising lang, nakaupo sa sofa at may kumot pa sa balikat. Si Jomar naman, bagong labas ng kwarto. Pareho silang napatingin sa akin, at sa unang pagkakataon, ako ang may dalang uri ng katahimikang hindi nila mabasa. "Anong meron?" tanong ni Nilda, iritable agad. Marahil dahil hindi niya gusto ang anyo ng umagang hindi siya ang unang gumagalaw. Lumapit ako sa center table. Maingat kong inilapag ang 3 bagay. Ang duplicate key sa side gate, ang listahan ng mga recurring household contacts na matagal kong inaasikaso, at isang simpleng sulat kamay na breakdown ng mga personel kong gamit, stock, at contributions na ililipat ko sa loob ng ilang araw. Hindi iyon legal document. Hindi iyong magic paper na biglang magpapapanalo sa akin. Hindi ko kailangan noon. Ang kailangan ko ay malinaw na paghihiwalay ng hangganan. "Ano to?" tanong ni Jomar. "Simula ngayon," sabi ko, "hindi na ako ang sasalo sa mga bagay na ginagamit nyo habang binabastos nyo ako sa loob ng bahay na to." Tahimik. Walang sumingit. Hindi ko alam kung baka dahil hindi nila inaasahang ganon ang mangyayari. Siguro nasa isip nila, kung may pagtatapos man, iyon ang tipong ako ang may maleta at umiiyak, o kaya ako ang magmamakaawang pimili siya. O baka inaasahan nilang mag-eskandalo ako sa harap nila para may maipakita silang dahilan kung bakit mahirap akong kasama. Walang silang nakuha ni isa roon. Unti-unti kong ililipat ang stocks ko, sabi ko, diretso. Yung contact sa deliveries at repairs, kayo na ang bahala. Yung mga bagay na akin, akin. Yung mga obligasyon na hindi ko naman dapat solo pero ako ang matagal na sumasalo, ibinabalik ko na sa tunay na may gusto ng bahay na ito. "Pinapaalis mo ba kami?" Matapang na tanong ni Nilda, pero ramdam kong hindi na buo ang dati niyang yabang. Tumingin ako sa kanya. "Hindi," sabi ko. "Ginagawa ko lang kung ano ang ginawa niyo sa akin. Pinaparamdam ko kung ano ang bigat ng bahay kapag wala nang sasalo sa inyo." Hindi na agad siya nakasagot. Si Jomar naman, lumapit ng isang hakbang. "Charmy, hindi naman kailangang umabot dito." Napangiti ako. Hindi masaya, hindi rin manlalait. Iyong ngiti ng babaeng malinaw ng hindi na bumabalik sa dati. Dito talaga papunta to. Matagal na. Tahimik ulit. Tapos, sa unang pagkakataon, si Nilda ang unang umiwas ng tingin. At doon ko naramdaman ang tunay na payoff. Hindi dahil napahiya siya sa harap ng maraming tao. Hindi dahil may lumuhod. Hindi dahil may himalang bumaligtad ang mundo sa isang iglap. Kundi dahil sa wakas, nawalan sila ng pinakamalaking sandata nila laban sa akin. Ang paniniwalang kaya nila akong pagalitin, pagurin at itulak hanggang ako mismo ang maglaho nang hindi sila naaabala. Hindi na. Sa mga sumunod na araw, ginawa ko ang sinabi ko. Inilipat ko ang malaking bahagi ng stocks ko sa maliit na inuupahang storage space ng kaibigan kong si Betsy sa may Santolan. Hindi lahat agad, pero sapat para huminga ang negosyo ko nang wala sa loob ng bahay na iyon. Kinuha ko ang mga personal kong gamit ng paunti-unti at maayos. Mga notebook, chargers, ilang appliances na akin at mga gamit sa trabaho. Hindi ako nagmamadali, hindi rin ako nagpapaawa. Bawat hakbang, malinaw. At habang kinagawa ko iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng suporta sa kampo nila. Si Celine, tuluyang nang hindi bumalik. Si Rowena, kahit tahimik pa rin, nagsimula ng umiwas kay Nilda at hindi na basta-basta nagpapagamit sa wala naman tayong pakialam na ugali. Si Jomar, lalo pang lumiit sa sariling bahay. Hindi dahil pinalayas ko siya, kundi dahil ngayon, malinaw na ang lahat ng gulo ay hindi na niya maitatago sa likod ng katahimikan ko.
At si Nilda, iyon ang pinakamabigat para sa kanya. Nawala sa kanya ang pakiramdam na siya ang may kontrol sa takbo ng kwento. Hindi niya ako napaalis ng wasak. Hindi niya ako naitulak sa pwestong ako ang magmumukhang talunan. Sa halip, siya ang naiwang humaharap sa bigat ng bahay na akala niya'y kayang paandarin sa utos, paninindak at pangihimasok. Isang hapon, habang inilalagay ko sa eco bag ang huling bundle ng resibo at ilang office supplies, huminto ako sa may pintuan ng stockroom at nilingon ang bahay. Pareho pa rin naman ang itsura. Iyong dingding na may kupas na pintura, iyong hagdan na medyo umiingit, iyong lumang kurtina sa sala. Iyong kusinang pinaglutuan ko ng napakaraming hapunan na akala ko'y para sa pamilyang marunong gumalang. Pero iba na ang tingin ko. Hindi na ito lugar kung saan ako dapat magsigsik para lang mahalin. Hindi na ito altar ng tiyaga kung saan kailangan kong isakripisyo ang sarili ko para tawaging mabuti. At doon ko lubusang naunawaan ang leksyon ng lahat. Minsan, ang pinakamabigat na ganti ay hindi ang panakit pabalik, hindi rin ang pagwasak sa kabilang panig sa isang araw, kundi ang malinaw na pagputol sa akses nila sa kabaitan, lakas at tahimik mong pagsalo na matagal nilang inabuso. Ako si Charmy Santos, at kung may natutunan man ako sa gabing nakita ko sa CCTV ang biyenan kong nagpapasok ng ibang babae sa kwarto ng asawa ko, ito iyon. Kapag may mga taong gustong iparamdam sa'yo na pwede kang itabi, huwag mong ubusin ang sarili mo kakapatunayan na karapat-dapat kang manatili. Mas mahalaga ang isang malinaw na hangganan kaysa mahabang pagsusumamong piliin ka. At ang dignidad, kapag ipinaglaban mo ng tahimik pero matatag, hindi na iyon madaling yurakan muli. Kung umabot ka rito, i-comment mo, hindi ako ang kusang mawawala. At kung gusto mo ng mas marami pang kwentong may bigat, katotohanan at mga panalong hindi shortcut, like, share at subscribe ka na rin. Dahil minsan, ang pinakamalaking panalo ng isang babae ay hindi ang mabawi ang lalaking nanakit sa kanya, kundi ang mabawi niya ang sarili niyang hindi na muling magpapagamit kaninuman.